Magandang gabi. Mabuti naman at nakarating kayo sa okasyong ito. Ano? Siguro hindi ko na kailangan pagpatuloy ang kalokohan ito. Ihahatid na namin kayo sa libingan! Double machine gun! Black Shadow! Protektahan niyo ako! Bala ng nen! Bullshit! Walang laman ng vault? Oo. Kahit isang piraso ay wala kami nakita doon sa loob. Isa siya sa tinatawag nilang Indio, isang grupo ng mandirigma na pinagmamalaki ng komunidad. Indio? Ibig sabihin, inaasahan na natin. Bilis! Sumakay na kayo! Pwede ko ba sila subukan? Sige. Bakit hindi ka magpakita ng isang halimbawa? Ayun! Nakita ko na! Nakasakay sila sa isang balon! Ang direksyon nila ay papunta sa disyerto ng Gordo! Ipaalam mo sa komunidad! Bilis! Disyerto ng Gordo? Roger, pupunta na kami agad sa lugar na yun. Nakikita ko na sila. Niloloko ba tayo ng mga ito? Para na silang namamasyal, samantalang tayo nagmamadali sa paghabol. Isang balon. Kung gano'n ay lumilipad sila. Sundan nyo lang sila at huwag mawawala sa inyong paningin. Pero teka muna, saan kaya napunta yung mga panauhin na nandito kanina? Sa palagay ko, ang mga taong pumunta dito ay hindi mga ordinaryong magnanakaw. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kung hindi tayo mag-iingat sa ating gagawin, siguradong mapapahamak lang tayong lahat. Kaya pinatawag na ng mga nakatatanda ang grupo ng Indio para pumunta dito. Ha? Pinatawag na sila? Ang grupo ng Indio? Nasuwag! Mababa kayo dito! Kita niyo mga kapatid niyo! Mabala kayo dyan! Nasuwag! Ang mabuti pa, lumabas na lang kayo sa inyong pinagtataguan. Baka pagbigyan pa namin kayong mabuhay. Tingnan mo mga suit nila para sila makikipagsayawan. Pagbigyan kaya natin ng mga baliw na yan. Lilinisin ko rin kaya ang mga duming yan? Hindi na kailangan. Total, tapos na ang trabaho natin para sa araw na to. O nga pala. Sige, ako nang bahala sa mga bubuit na yan. Kaya huwag kayong makikialam. Bahala ka. Pero nakakatamad namang manood lang. Depende sa makakalaban. Sana pawisan siya kahit konti. Huwag kayong mag-alala. Ha? Tingnan nyo to. Bakit hawak-hawak mo yan? Ah, nakita ko to dun sa hideout. Sandali lang! Kayo ba ang dumukot sa mga bisita namin? Tama. Hindi ka nagkakamali. Kami nga may kagagawan. Talaga? Masyado mo naman yata akong pinapahanga sa kakaibang lakas na loob mo. Sabihin mo kung sino ang pinuno nyo. O ano? Handa na ba kayo? Isa! Dalawa. Tatlo. Etong pang-apat. Oh. Oh. Maging pinakamalakas sa lahat. Kailangan niyo maging matatag. Dahil yun ang tunay na kaligayahan. Ito. Para lang sila mga langgam. Kung ganyan lang gagamitin yung baril, sigurado hindi magagasgasan ang katawan ni Yvonne. Siya ang may pinakamatigas na katawan sa spider eh. Marami pang dumarating. Pumupunta sila dito para mabukas lang ang kanilang buhay. 8. Tingnan nyo, mukhang nahuli na yata tayo ng dating. Kailangan na natin silang tulungan. Sandali! Ano? Huwag kang padalos-dalos. Ay, hindi man lamang ba ako pagpapawisan sa inyo bago dumating ang pinagmamalaking Indio? Ito lang ba ang magagawa ng inyong komunidad? Okay, nakalock na ang target. Ayos, sabay tayo magpapaputok. 3, 2, 1. Ba, may utak din ang mga yun. Gumamit pa na rifle. Nandun sila. Tingnan mo! Hindi sa tinablan sa ginawa natin! Paano nangyari yun? Para ng bakal yung balat niya nun ah. Nakakapikon nyo na.
Tikman nyo naman kung gaano kasakit ang tama na lumilipad na bato! Ang galing ko talaga! Tama na! Tumigil ka na! Ha? Malalaman mo ngayon kung ano nangyayari sa mga lumalaban sa mafia! Ito ang Super Bazooka! Kaya nitong pasabugin ng tangke sa isang tiro lamang! Kaya humanda ka! May sakit ka ba? Bakit ikinukumpara mo lang ako ngayon sa isang makinang pandigma? Ayun na! Durog ka ngayon! Ang hangin mo kasi! Teka lang ha. Panalo ko. Ayos ang ginawa mo. Kahit paano nagasgasan ako. Akala nyo mga katakas kayo? Ano? Isa siya talagang halimaw? Napakalakas nun. Bakit parang wala nangyari? Tinaga niya yung bazooka gamit ang isang kamay. Ang kapangyarihan ng kanya yun ay nagmula sa pagpapatubad. Ibang klase talaga ang taglay niyang lakas. Walang matitirang buhay sa mga taong nauna sa atin dito. Ha? Bali wala sa katawan niya mga bala ng baril. Hindi ba siya nasaktan kahit doon sa basukang tumama sa kanya? Nakita mo ba ang nangyari? Malalaman mo kung gaano kalakas ang kanyang aura pag binilang mo mga katawang babagsak sa lupa. Ibang klase? Anong uri siyang nilalang? Parang tinitilis na kuto mga tao kapag nadadaanan niya. Kung uhulihin natin yan, di bali na lang. Ayoko nang ituloy. Ganon din ako. Siguradong wala tayong pag-asang manalo. Pero hindi ako pwedeng umatras dahil kailangan ko talagang tapusin ang aking misyon. Sisiraan ka na ba ng ulo? Pwede natin hindi ituloy ang misyong ito. Kung ganon, tawagan mo ng ating pinuno. Anong problema? Ang tibok ng puso. May narinig pa ako ibang tono. Ah? Ano yan? Inju. Ang Inju. Oo. Isa siya sa 10 mandirigma. Binuo ng 10 nakatatandang pinuno ng mafia community. Ang tawag sa kanila ay Inju. Ang totoo niyan, siya palang aking nakita. Kakaibang tonong naririnig ko. Nagmula kaya ito sa isang tao? Kayo. Kaninang pamilya pinagmulan niyo? Kami ang mga bodyguard na inupahan ni Mr. Nostrad ang kanyang pinagbula yung pamilya ng Ritz. Ganun pala. Sa pamilya ng Nostrad. Mukhang may nalalaman kayo sa kapangyarihan ng men. Huwag niyo nang gamitin. Hindi mga ordinaryong magnanakaw ang makakalaban natin ngayon. Ang pagkitil ng buhay, bahagi na ng kanilang buhay. Dahil sila ay mga profesional sa kanilang ginagawa. Kung ganon, tayo pala talagang dapat nila makaharap. Ha? Naku po. Pinapunta na ng komunidad ng grupo ng Inju. Isa siya sa mga sumugod sa subastahan. Mukhang nakakatuwa naman siyang kalaro. Pero sigurado ito na ang kanyang katapusan. Hindi siya tatagal na 5 minuto kung lumaban siya. Ituloy na natin ang plano. Walo. Tapos na ako. Talo ako! Ano ang huling baraha? 8. Ano? Gusto niyo ba ng isa pang round? Ano ka ba? Hamon ka ng hamon sa paglalaro pero hindi ka naman nananalo sa amin kahit isang beses. Nandito na sila. Ang mga Inju. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Eh di magpakasaya tayo. Tama ka. Kayo pala mga Indio. Sabihin niyo kung nasaan niyo dinala kayamanan. Anong ginawa niyo sa mga gwardya at mga bisita? Wala na sila. Nasaan ang kayamanan? Pag di niyo sila... Mabilis ka. Tapos na. Huh? Teka, hindi mo pa tinitingnan yung baraha mo ah. Hindi ka na makakatakas ngayon. Pero maaari ka pang mamili. Gusto mo bang matapos ang buhay mo sa ilalim ng lupa?
Sila na lang ang bahala sa iyo dyan sa ibabaw. Ito na ang iyong katapusan. Wala ka na magagawa. Kapag nandito ako sa ilalim ng lupa, nadadagdagan ng taglay kong kapangyarihan. Kahit gaano ka pakalakas, sigurado hindi ka na makakatakas sa akin. Ano? Hindi ka na ba titigil sa paghalik sa lupa? Ano? Nabigo ako! Akala ko pa naman tutuwa ako sa panunod sa mayabang nito. Hindi pala. Ang mabuti pa siguro, tapusin na lang natin ito. Ngayon na! Humanda ka ngayon, ito na ang iyong katapusan! Eto na kami! Tapos ka na! Ako naman! Seryoso na siya. Ang hindi makakatakas dito ay walang iba kundi kayo! Spider! Siya ay... Paano? Paano niya nagawa yun? Ngayon ako nakakita ng ganong kalakas na kapangyarihan. Spider! Pasensya na. Wala na naiwan na bakas niya. Wala nang injo sa ilalim ng lupa. Pinahahanga niya talaga ako. Wala pa rin pagbabago ang kanyang kapangyarihan. Ang totoo niyan, isang simpleng suntok lang yon gamit ang kapangyarihan ng kanyang nen. Kaya nga humahanga ako sa ginawa niya. Dahil isang simpleng suntok lang nahukay na agad ang lupa. Sa isang katulad niya na nagmula sa pagpapatupad, yun ang pinakamagandang gawin para tapusin ang kalaban. Pero para kay Yvonne, kulang pa rin ang kanyang natutunan sa paggamit ng kanyang kakayahan. Dahil ang gusto niya ay maging kasing lakas ng pagsabog ng isang nuklear ang bawat suntok na ibibigay niya sa kanyang magiging biktima. Palagi niyang sinasabi, seryoso siya. Tama ba ako? Oo, seryoso talaga siya. Yun ang nakakatakot na bahagi ng pagpapatupad. Pero sa tingin ko'y magagawa yun ni Yvonne. Talaga? Kayo dyan! Sino sa inyong gusto sumunod? Kenny Ryodan! Kaya pala, Kinanaan siya sa ginawa ng kasama natin. Ikaw ang susunod na mamamatay, kaya humanda ka! Talaga? Sige, ipagpatuloy natin! Para malibang ako! Huh? Kaya kong patigasin ng mga buho ko sa katawan para magamit na armas sa pangangat sa katulad mo. Malakas kang sumuntok, pero ano magagawa niyan kung hindi ka tama sa katawan ko, ha? Kumuha ka ng paraan. Kung hindi, pati ang makinis mo mukha, magkakabutas-butas. Oh! Oh! nakakatuwa naman. Kaya rin nilang butasin at kagatin ang matigas na katawan ni Yvonne. May alam din sila sa paggamit ng kapangyarihan ng nen. Medyo mahusay din naman sila. Kailangan mo ba ng tulong? Huwag kayo makikialam sa lamang ito! Kaunti na la't matatanggal ang aking kamay sa kalbong ito! Ah! Imposible yung sinasabi mo. Sa oras na mabalutan ka ng buko, hindi ka na makakawala. Gano'n na. Gagamitin na lang kita bilang armas! Tikma mo to! Hindi mo magagawa yun. Kontrolado ko ang aking buhok. Pwede ko silang patigasin o palambutin kahit kailan ko gusto. Tumigil ka! Wala nang magagawa ang talo na nakatulad mo. Ang kalakamay mo, kontrolado ko na. Ang pait ng laman mo. Kawawa ka naman. Bago matapos ang iyong buhay, buto na lang ang matitira sa'yo. Tawa! Bumagsak ka na rin sa wakas. Umepekto na ang kamandag ko. Ang nilagay kong lason ay mabilis na kakalat para maparilisa ang buo mong katawan. Para ka ng dagang kosta, pero hindi maapektuhan ang iyong ulo. Kaya makakaramdam ka pa rin ng sakit at pagkatakot. Ipagpatuloy natin ang kasiyahan. Kung nilakasan niya sana ang lason siguradong tapos na ang laro. Siguro gusto pa niyang makakita ng pagdurusa. Alam mo, marami akong alagang linta sa loob ng aking katawan. Ang iba sa kanila ay nagagamit sa panggagamot, pero ang karamihan na ginagamit ko sa pagtitil ng buhay. Huwag kang mag-alala, ipapakilala ko sa iyo ang pinaka-espesyal sa kanila.
Kakaiba talaga ang itsura ng isang ito. Sa oras na makapasok sila sa loob ng iyong katawan, didiretso sila papunta sa iyong pantog at magluluwal ng napakaraming itlog. Alam mo bang nakakatuwang panoorin ang paglabas ng bilyon-bilyong linta sa pag-ihi ng aking biktima? Karamihan sa kanila hindi na nagtatagal dahil sa matinding takot na nararamdaman. Ang mga linta ay bawal sa katawan ng isang katulad mo, kaya hanggang bukas na lang ang iyong buhay. Ang sama na lasa. Paano nga pala sasarap yan? Ang pangit ng kasama nyo. Puh! Para tapusin kayo. Siguro'y sapat na naigagalaw kong aking ulo. Ano ito? Ang buto ni Lee! Gagawin niya rin kaya sa akin yun? Hindi maaari! Kahit tirahin niya ako, siguradong masasaga pa rin niya ang aking buhok. Hindi pala kayang harangin ang buhok mo ang sigaw ko. Oo, ang mga taong pinadala nyo rito, naubos na po silang lahat. Oo, pati ang mga Indio. Teka, sandali, Kurapika! Anong gagawin mo? Alam mo na kung anong gagawin ko. Huhulihin ko silang lahat. Sandali lang, hintayin na sasabihin ni Darkzorn. Hindi na kailangan yan. Oo, sige, pupunta si Kurapika na mag-isa. Hindi ka panipaniwalang tono ng galit at tinagpis. Wala na talaga makakapigil sa kanya. Kurapika, sigurado sasayangin mo lang ang buhay mo. Umalis na tayo at paghandaan na natin ang susunod na laban. Kurapika! Isusubong niya ang sarili sa kapahamakan. Kailangan ko gumawa ng paraan. Ang tugtog na ito ang dapat pakinggan para maging mahinaw ng isang tao. Ano, magaan na ba ang iyong pakiramdam? Oo. Kailangan muna natin magpahinga. Pagkatapos, kumuha tayo ng magandang plano. Tama. Tanungin mo na si Darkzorn kung anong gagawin. Huwag kang mag-alala. Ayos na ako. Maraming salamat. Pero huhulihin ko pa rin sila. Squara, sabihin mo ito sa pinuno. Ha? May pag-asa akong manalo. Kaya payagan niya na akong mag-isa. Nasisiraan ka na talaga. Dapat sinabi mo sa amin yan. Pati tenga na yung muntik nang mabasag. Palpa kayo eh. Kung sinabi ko sa inyo, malalaman din ng mga bugok na to. Saka pwede nyo naman takpan ang mga tenga nyo habang hindi pa umabot ang tunog, hindi ba? Sige, tama ka na. Kita mo na. Bakit nagre-reklama pa kayo? Shizuko, pakihigop naman to linta at laso sa loob ng katawan ko. Kaya na vacuum mo yan, di ba? Mahihigop yung lason! Isa pa, hindi kayang higupin ni Demi-chan yung mga buhay na linta sa loob ng iyong katawan. Ano? Bakit ngayon mo na sinabi? Pwede ko bang makita ang mga linta? Ang lintang ito ay nagmula pa sa Madara. Delikado kapag kumalat na sa iyong katawan. Mula sa iyong balikat, aabutin muna ng isang buong araw bago nila marating ang pantog mo at makapagparami ng lahi. Pagkatapos nilang mga itlog ay mamamatay na sila at lalabas sa iyong pag-ihi. Ang sakit na yung mararamdaman ang magdudulot sa ng kamatayan. Subalit, para mapisa ang mga itlog, kailangan ng ammonium ng iyong katawan. Kung kulang ang ammonium, ang mga itlog ay siguradong hindi mapipisa at matatanggal ng walang sakit. Kaya simula ngayon hanggang bukas ng umaga, dapat ay uminom ka ng maraming serbesa para umihi ka ng umihi. Pag may lumabas ng puting likido pagkatapos ng itim, sigurado ko sa'yo magaling ka na. Sa madaling salita, kailangan kong uminom, ganun ba? Tama! Shizuko! Mabaka na dito at higupin mo lahat sa loob ng katawan ko! Kahit sino sa inyo, pwede nyo ba sakikuha ng serbesa sa malapit na tindahan?